23 years old yung anak niya at 23 years na sila hindi nakita. Ibig sabihin, sa sinapupunan pa lamang yung bata, nakulong na siya. Napakaganda itong painting na ito, nagustuhan ko. Ako at yung aking pinakamamahal na Mami Karing. Ano po yung wish ninyo, Sir Joram? Wish ko po sana, sir, kung may pagkakataon, sir, na makausap po yung papa ko, sir, personal. Sasaya ako, sir, pag nakita ko siya, sir, at saka nakasama ko siya, sir, pag nakalaya na siya, sir. Padalang kita ng 22,000 para sa tuition mo, tapos 78,000 pa birthday ko sa'yo. Yung tuition na lang po, okay na po yun sa atin, tapos libre nyo lang ako transportasyon, sir. Hindi, sir, kasi napakabait mong anak. Pupuntahan po namin kayo dyan sa Cebu. Dadaling ka namin dito sa Manila para personal na makilala mo yung papa mo, ma-meet mo, mayakap mo, makausap mo. Po, maraming salamat po. Hello everyone, CB Pacific welcomes you to Mactan Cebu International Airport. Ano ang naging reaction mo nung nalaman mo ang yung tatay ay gumagawa pala ng mga crafts ng painting para maibigay sa'yo na tuition? Nabigla po ako na nasa loob po pala siya ng kulungan. Pagkasabi po ng mama ko, nabigla po ako. Tapos doon po sa hanap buhay niya po sa loob, parang di ko po alam kasi na may talent pala yung tatay ko eh. Yun yung pong pinagkukunan niya ng pera para kahit papano naman po nung nagkataon na may kontak kami gamit yung si Tita Silvia. Nakakabigay po siya ng sa akin po, tulong po sa pamagitan po ng sa pagpipainting niya. Kailan mo nalaman na mayroong kang tatay at yung tatay mo ay nandun sa kulungan? Nung nakaraang taon, 2023, magbi-birthday po ako noon. Sinabi ng mama ko, gusto ko ba daw makilala yung tatay ko? Sabi ko naman po, bakit naman po hindi? Kung pwede naman po at saka may pagkakataon. Kaso po, sabi niya, baka daw mabigla ako pag sinabi niya na nakakulong. Yun po, sinabi ko po sa kanya na okay lang naman po kahit anong sitwasyon po ng tatay ko. Sabi niya po, nasa kulungan daw po ngayon. So nabigla po ako. Pero wala po akong iba't ibang reaksyon na sinabi man lang o ginawa. Yung sa isip ko lang po, tsaka parang speechless po ako. Ibig sabihin, nung ikaw ay maliit pa, paano sinasabi sa'yo ng nanay mo na nasaan ang tatay mo? Di naman nila sinasabi. Parang naantay lang siguro nila po na sabihin ko, magtatanong ako sa kanila kung nasan yung tatay ko. Pero nakasanayan ko na po kasi yung mga tito ko, lulo. Tapos marami po kasi akong mga pinsan po namin doon na talagang inaalagaan din po ako, na di din po ako pinabayaan. Hindi ka nagtanong kahit sa sarili mo na nasaan kaya ang tatay ko, kung hinahanap ba ako? Meron po pag minsan pa yung mga barkada o mga kaklase ako na nakikita ko yung may kasama silang papa. Napapatanong po ako sa sarili ko na nasan kayo yung papa ko. Pero yun po, lumaki kasi ako na parang wala naman pong blanco doon sa pagmamahal ng papa ko. Pero nung nalaman ko po na, yung huli po, yung July, nung nalaman ko po na nasa kulungan po siya, parang nagkaisip po ako na sana makalaya, sana matulungan, ganun po. Narinig mo na ba yung boses ng tatay mo o nadalaw mo na? Di po, yung July po, dadalawin po sana namin yung tatay ko doon nung nagtatrabaho pa po ako sa airport. Kaso po, timing po yung may preso po doon na nakatakas. Tapos di pa ako kasali sa lista ni Papa doon sa karpeta. Yun po, di po natuloy yung dalaw ko. So kahit nasa tawag ay hindi mo pa narinig yung boses niya? Di po. May pinakita bang larawan sa'yo yung nanay? Yung pagpunta po namin doon sa Bacolod, side po ng papa ko, may binigay po sa akin yung lola ko na picture, yung nag-aaral pa lang siya. Kaso po, nakalimutan ko po kung saan ko yun nalagay. Mga ilang taon sa tingin mo yung tatay mo doon sa picture? High school. Di ko po alam kung ilang taon na po siya, pero parang high school na po daw siya, sabi ng lola. Okay. So ngayon, wala kang ideya kung kamusta na ang tatay mo. Siyempre, matanda na siya ngayon. Opo, 40 plus na daw po. Nung nalaman mo last year na yun nga, nandun na sa kulungan ng tatay mo at nabanggit mo na siya ay nagbigay kay Idol ng painting para maipadala sa'yo. Unang pagkakataon ba yun na magbibigay ang papa mo? Opo, unang pagkakataon po. Tapos sa papamagitan lang po ni Tita Silvia, doon ko po nalaman yung plano ni Papa. Kasi siya po yung parang tulay po doon ni Papa sa labas tsaka sa loob. Kaya yun po na natulungan niya po si Papa doon sa pagdala ng painting doon sa loob. Pwede ba namin malaman paano ka napunta dito sa Cebu at yung nanay mo kasi nasa Negros? Opo. Dati po, doon po ako sa Negros po, nag-aaral.
Tapos habang nag-aaral po, nagtatrabaho po ako doon, caretaker po. Tapos pagka-graduate ko po ng grade 12, di na po ako nagpatuloy nag-college kasi po alam ko naman po yung mahirap yung buhay. Tapos parang di mo alam kung sinong tutulong sa'yo. Ayun po, nagtrabaho na lang ako hanggang sa dito po sa Cebu. Tumawag yung tito ko po. May trabaho daw po dito, nag-hire. Tapos yun po, pumunta po ako dito at nag-apply. Natanggap naman po. Unang punta ko po dito po ako kay Lolo Celso nakitira. Kalaunan po, yung girlfriend ko po pumunta din dito tapos naghanap din ng trabaho. Yun po, kaya naplano namin na mag-separate po. Magrenta na lang din po. So kumbaga kayo ay nag-live-in na, pero Opo. ikaw ngayon nagpapatuloy ka sa pag-aaral Opo, opo. mo. Ano ang kursong kinuha mo? Base Criminology po. Ayan, bakit BS Criminology? Nasa isip ko po parang passion, tsaka di naman mawawala sa atin yun pag ganun yung pinasok mo. Gusto naman natin sigurong tumulong sa kapwa natin, maano yung seguridad ng mga tao, ganun po. Yung papa mo at yung iyong nanay, sila ba ay naghiwalay kaya hindi nabanggit sa'yo na ganito ang sitwasyon ng iyong tatay? Opo, siguro po, yung mula nung pinagbubuntis pa lang po ako, parang di na rin sinabi ng mama ko eh. Parang nilihim na lang, niya na lang din po. Ngayon, meron na bang pamilya na Opo, iba? may 4 na kapatid po ako doon. Pero sa tatay mo, ilang kayo magkakapatid? Ang pagkakaalam ko po, parang ako lang po ata eh. So nakikita namin no, na nung ikaw ay habang lumalaki, naging independent ka, sa lola ka tumira. Opo. So lahat ng pangangailangan mo, nabanggit mo, ikaw ay nagtatrabaho. Ilang trabahong pinasok mo habang ikaw ay nandito sa ganitong estado? 2 trabaho lang po. Okay, caretaker. Kasi hanggang sa nakapasok po ako sa airport. Ano ang trabaho mo sa airport? Loader po ako doon. Bakit ka tumigil? Tumigil po ako nung nag-aaral, nung nagpa-enroll na po ako. Ano ang kahilingan mo para sa iyong papa? May pagkakataon po sana na madala ko po siya doon. Nararamdaman mo yung pagmamasay ng tatay na nakikita namin na kahit siya ay nasa loob ng kulungan, na ipadala niya. Kasi ang paggawa ng painting, ibig sabihin intended yun talaga na ipadala para kay Idol. Na kahit pala nandoon siya sa loob ng kulungan, malaking bagay yung nagawa niya sa iyong buhay. Makabawi man lang siya sa 2 dekada na hindi kanya nakasama ng personal. Nakikita mo ba yung lawak ng pagmamasay ng tatay mo ngayon? Opo. Nakita ko po na ginawa niya po lahat yun para lang po sa akin, para lang po makabawi siya, makatulong. Nasasabi ko lang po dun sa tatay ko na mag-ingat po siya palagi at huwag niya po pabayaan yung sarili niya. Pagpatuloy niya lang yung ano niya po, ginagawa niya mabuti. Sana po makalaya na po siya. Mahal na mahal po kita pa. Di ko po nasasabi yun pero sa puso ko po. Yun po, nadala lang po siguro na parang naninibago lang sa nangyari ngayon. Mas maipapakita ko yun pag nagkasama na tayo ng personal. Wala rin po ang ideya na nandun pala sa kulungan yung kanyang tatay. Actually, ma'am, ngayon ko lang nalaman. Nalaman. Ngayon ko lang din nalalaman na yung papa niya sa kulungan. Sorry, ma'am. Ano po ang naging dahilan tayo? Bakit nalungkot kayo? Ang alam ko nga, nasa abroad yung papa niya. Ngayon ko lang nalaman nung nakita ko sa TV na doon sa pinting ng papa niya. Nahabag po ang damdamin nyo tayo nung napanood po ninyo. Alam mo, ma'am, ako, very emotional ako kahit sa drama lang. Hindi ko mapigil yung sarili ko ba. Ganito talaga ako. Ano ang naisip nyo po agad tayo nung nalaman nyo na nandoon sa kulungan pala yung kanyang tatay? Siyempre, nalungkot din ako. Dahil sa tagal-tagal na puro 2 years sa diri sa balay, ngayon ko lang, ang alam ko talaga, nasa abroad siya. Hindi naman ako nagtanong-tanong. Ang ano ko lang na nandito siya. At saka, mabait naman ito si Joram talaga eh. Ano po ang naging reaction nyo po, tatay, na tinulungan pala ni Idol Rafi ang inyo pong apo? Alam mo, ma'am, tuwan-tuwa ka. Alam mo, hindi ko nga mapigilin yung sarili ko sa nalalaman ko tungkol sa kay father niya na nakaabot pa rin siya sa kay Tulpo. Kaya tuwan-tuwa nga ako. Sir Senator Tulpo, ako ay nagpapasalamat talaga sa iyo dahil malaking bagay po ito na tinulungan mo yung papa ni Joram at saka isa pa sa pag-aaral ni Joram tinulungan mo rin siya. Ako, malaking pasalamat ko, Senator Tulpo. Nung nakita ko sa TV, nagulat nga ako, malaking tuwa ko talaga. Kaya sa tuwa ko, alam mo, Sir Tulpo, hindi ko mapigil sa sarili ko. Salamat
Sir Senator Tulfo, salamat. Salamat kayo. Alam po ng lolo ko kung gaano ko po siya kamahal po. Alam po ng lolo ko, mahal ko siya. Grabe po yung respeto ko sa Alam mo, kanila dito. siguro mahal din kita. Mula sapol na nandito ka sa bahay ko, alam ko makikita ko yung tao, mabait o hindi mabait. Kasi minsan makilala mo sa sarili niya eh. Kaya huwag kang pabaya. Sikapin mo makatapos sa pag-aaral mo. Maraming salamat din po sa I love you. sa mga gabay niyo po sa akin po. Suporta po, emosyonal, hanggang sa physical po, na sa pera po kahit papaano po. Tinutulungan niyo po ako kahit na mahirap lang din po yung buhay niyo. Maraming salamat po. Mahal din po kita, Lolo. Sir Rapi, natanggap po yung binigay niyo na tulong para po sa pag-aaral ko. Sobra-sobra po yung pasasalamat ko. Tsaka sobra-sobra po yung binigay niyo na blessing po para sa akin. Yung napadala niyo po na 100,000, pinabayad ko po sa pag-aaral ko. Yung iba, siniguro ko po yun na matulungan ko din po yung pamilya ko doon sa probinsya. Up! Good morning, sir! Good morning, sir! Sit down. Sir, magandang araw po. Ay, magandang araw po, ma'am. Estudyante ho ba natin si Joram Flores? Yes po. Kamusta po siya bilang estudyante? Actually po, as far as my subject is concerned, wala po siyang absent. He is performing well po sa aking klase po. Ano po ang subject po na itinuturo po natin din sa klase? Tinuturo ko po sa mga first year is yung tinatawag na DefTac or yung Defense Tactics po. Kamusta naman po siya kapag dating sa mga kaklase niya at mga kaibigan? Kamusta po siya makisalamuha? Actually po, mahilig po siyang makihalubilo sa mga kaklase niya po. Kamusta naman po ang grado po niya sa inyong subject? Mataas po kasi again, he is performing well po naman sa klase ko. Kamusta bilang kaibigan at kaklase si Joram? Okay lang po. Sobrang bait po kasi niyan eh. Pupunta po kami sa boarding house niya po. Palagi po yung nagluluto para makain namin. Kasi naglalaro kami ng basketball pagkatapos ng klase namin. Tapos nagluluto siya po ng yung paborito namin pagkain. Yung bihon po. Napakabait niya po kaibigan para sa amin. Sa pagkilala ko po ni Joram, siya po ay mabait, matulungin at yung tipong kaklase na masaya at maraming yung tipong nabibigay saya sa amin at napaka-good vibes po ni Joram. Sa inyo po, Sir Jonel? Si Joram po ay masasabi ko po mabait siya na kaibigan. Tulad po naming may problema sa aming bahay at nagungituhan kami kung ano ang sabihin namin sa kanya, yung may problema kami. Tapos siya kasi yung matanda sa amin, yung kakaibigan. Nag-advise siya sa amin na ganyan, ganito gawin mo para hindi ka maano sa pamilya mo, ganun lang po. Ngayong araw po meron tayong pupuntahan. Okay lang po ba na maisama namin kayo? Opo, sobrang excited po ako. Opo. Tay, okay lang ba na maisama kita? Mamamasyal lang tayo. Anytime po, ma'am, walang problema. Okay, sige po, tara po.
Anong reaction mo nakita mo ngayon sa Idol, Rafi? Sobrang saya po. Tapos di po ako makapaniwala na nakita ko na po sa personal yung senador na nakikita ko lang po sa TV. Ikaw, Tay, anong reaction mo? Tuwan-tuwa ako, ma'am, dahil for the first time, sa personal ko nakita rin si Idol Rafi po. Excited ka ba, Tatay, makausap mo siya mamaya ng matagal? Parang medyo kinakabahan ako, parang ninervyos ako. Joram, maganda nga yung kwento mo at maraming na-touch doon sa kwento mo. At ako naman nangako sa'yo na depende sa schedule mo ngayon, dadaling kita sa Maynila para ma-meet mo yung papa mo. Maraming salamat po. Sobrang excited po, tsaka kinakabahan din po kasi... Ba't ka kabahan? Kayo po yung kaharap ko ngayon, Senador. Hindi ako. Parang, basta po, wala po ako ganong masabi kasi parang naninibago din po sa ganitong sitwasyon. Nakaharap ko po kayo ngayon, katabi ko po sa isang mesa, kausap, parang wala po. Parang ano po yung isip ko ngayon eh. Hindi, ang importante yan, hindi naman ako importante dito si papa mo kasi sumulat siya sa akin at yun nga ang pinaka-request niya na makita ka niya. At maraming salamat din po sa iyo dahil agad niyo po na inaksyonan yung gusto ni Papa na tulungan po siya. Maganda bang grades mo? Pwede ko pong ipakita. Wala bang mga 74 dyan, 73? Wala pong bagsak. Importante, pasado. Opo, may nalalaman ka din po kahit kaunti. Ganyan po. Bakit criminology ang naisip mong kunin sa dinami-daming kurso? Nasa isip ko po kasi passion ko po talaga na mag-criminology. Kahit na nung humito po ako ng pag-aaral dahil sa hirap, parang nasa isip ko po na mas maganda mag-criminology kasi lalo na po sa sa lipunan na maraming nangyayari na parang di na po maganda sa isip, parang pati ikaw po, yung pamilya mo, di safety. Kaya gusto ko pong maging pulis pa sana balang araw pag nagkataon. Ibig sabihin ang target mo talaga is magiging pulis. Opo, para makatulong po sa kapwa po at para di na po gaanong lumaganap yung mga krimen. Alam ba ng papa mo na criminology yung kurso mo? Ano naging reaksyon niya nung malaman niya na yun ang kinukuha mong course? Yung sabi po ni Tita Silvia, natuwa po daw po siya sa pagkasabi po po. Parang naluha din po daw siya doon sa loob eh. Nung nalaman niya na yun po yung kinuha kong kurso eh. Okay. Si mama mo, ano naman sabi? Si mama po nabigla kasi sabi niya, sino daw magpapaaral sa akin, sino daw gagastos. Tapos ako po, parang sinabi ko na rin po na mahihingi ng tulong, ganyan po. Tapos pag may pagkakataon po, ninegosyo habang nag-aaral. Ilang taon na lang ba bago ka mag-graduate? Ano na lang po, 3. 2 years. Kakagraduate ko lang ngayon ng first year. First year college, matatapos na. So meron ka pang second, third, fourth. Opo. Sinusuportan ka ng papa mo sa pamagitan ng pagpinta niya. Opo. Binibenta ang painting. Paano kung walang mabenta ang painting? Ano nangyari? Yun nga rin po yung ko kay Papa, concern ko din po sana po kahit na para sa kanya na lang po yung kinikita niya sa painting kasi dito po naghihingi din po ako ng tulong sa mga tito ko po, sa lolo ko po at saka sa nubya ko po. Yun lang po. Tapos bala ko po sana pag nagkaroon ng may pera po na budget, magninegosyo po sana habang nag-aaral. Ganun po. Okay, yan po yung plano ko talaga. Lalo na po yung pera na binigay niyo po, sobrang laki po nung tulong sa akin kasi yun na po yung pagsisimula ko ng negosyo po pagbalik ko ng probinsya po. Ano bang po. negosyo? Yung agriculture po, manghahalaga po ko ng hayop doon sa probinsya po. Mga kambing, manok, ganyan po. Okay. Malaking tulong po yung farming. Binigay niyo po sa akin na pera. Sige, pwede yun. Para medyo hindi na masyado maging mabigat kay papa mo. Alam ba ng mga classmate mo na yung papa mo ay nasa loob ng kulungan? Nung una po, nung di nyo pa po ako na-interview, di po nila alam. Pero nung na-interview po nila, okay lang po. Doon po, parang emotional din po ako na parang bigla din po sila na nagulat. Pero ako po, ready din naman po ako sa mga ganyang sitwasyon kasi nasanay na din po ako sa mga kahit anong sasabihin ng ibang tao. Kaya parang tinatanggap ko na lang po kasi parang wala din po namang ambag yung ibang tao na may sasabihin sa yung masama. Kung papansinin mo yun, ikaw lang po yung masisira. Ang maganda dyan kasi yun yung totoo Opo. Diba? Kailangan ngayon pa lamang malaman na nila ano yung totoo. Opo. At hindi mo dapat ikahiya kasi doon ka naman talaga nanggaling at gumagawa ka ng paraan para kung ano man yung nangyari sa papa mo hindi na mauulit sa'yo. Kaya criminology ang kinuha mo kurso. So may mga classmate ka ba na medyo nagbago yung pagtingin sa'yo nung malaman na nasa kulungan si papa mo? Nung nalaman po nila yan, mas lumapit po yung loob nila sa akin. Yes po. Totoo po yun. Opo. Lumapit. Opo. Mas
mas gumaan yung loob nila. Sabi nga po nila parang di nila nahalata na may problema po akong ganyan. Hindi mo matagal sinasabi na. sa kanila? Di po. Nalaman na nila nung nagka-ano na po dun sa school, may balita na po na nangyari yun. Anong pangarap mo para sa papa mo? Pag ikaw ay nakapagtapos at paglabas niya, Gusto ko po sanang makasama si Papa hanggang sa pagtanda po na kahit papaano po mapawi din yung mga kulang na araw at taon na di po kami magkasamang dalawa. so pupunan mo yun. Opo. Eh, Gusto ko po. mahabang yun, banding kasi Opo. 22 years, 23 years na rin, hindi kayo Opo. nakita. I-arrange natin na ASAP, tawagan natin Bureau of Corrections, and then pag-meet natin sila. Kung pwede within next week. Ngayon, kung uwi na natin siya, i-check in mo natin sa hotel. Okay po, Idol. Okay. Huwag ka na umiyak, makikita mo na, excited ka na ata. Oh. Pinipigilan ko nga po parang ayaw ko Hindi, umiyak. pigilan mo yung iyak mo. Pagdating doon sa harap ng papa mo, doon ka bubuhos ng iyak. Dito, wala to. Oh, kasi meron Kaya nga na po ka dito dati, parang istorya mo, doon talaga sobrang iyakan. Dito, pigilan mo muna. Para naman, pagdating doon, may lakas kang ibuhos yung iyong damdamin sa harap ng papa mo. And deserving naman talaga ni papa mo na makita niya yung pagiging emotional sa harap niya. Okay? Maraming salamat po talaga Wala sir. naman. Sasama po namin siya sa Manila ngayon. Imi-meet namin siya doon sa kanyang papa. Anong reaction niyo, sir? Tuwan-tuwa ako, idol, sa pag natulungan mo siya ng ganun, natuwa ako po dahil ilang taon din po, mga sobra na 20 years po na hindi sila nakikita mula pa niluwal siya ng mama niya. Habang lumalaki po siya, hindi niya natatanong sa inyo na sino po yung papa ko, nasaan yung papa ko, hindi Basta kato na mga dumaan sa isip niya at tinanong sa inyo. Totoo, idol, nalalaman ko lang din nung 2023 nung umuwi siya ng probinsya. Dahil sinabi ng mama niya, gusto mo ba malaman kung nasaan yung papa mo? Yun, kinuwento na ng mama niya. Dahil siyempre gusto na rin niya, tuwan-tuwa nga rin po siya, idol, pag sinabi na pakilala niya yung papa niya sa kanya eh. Talagang excited siya. O excited po. Kayo ay nasa tamang edad na. Opo. Okay yan, pero dapat tapusin mo yung pag-aaral. Opo, yan po yung plano namin po. Okay. Career po muna. Siyempre, first year college ka pa lang, although nasa Malayo-layo college pa po. ka na, malayo pa. Wala masama yung girlfriend, boyfriend, pero kailangan matapos yung pag-aaral. Diba, yan din ang siyempre pangarap ng papa mo sa'yo, kaya siya nag-strive na mag-painting sa loob para masuportahan ka. Si girlfriend naman, ano, nag-aaral ka? Hindi na po. Hindi ka nag-aaral? Okay. Ilang taong ka na? 22 po. May work ka? Opo. Saan ka nag-work? Sa Gaisano po. Ay, sa ano? Kailan mo nalaman na yung papa niya ay nasa loob? Last year po, nung sinabi ng mama niya, Mama niya mismo nagsabi sa'yo. hindi, siya. Tas, siya? Oo po. Okay. Ano yung unang naramdaman mo nung malaman mo na gano'n na nga yung papa niya nasa loob? Nalungkot po kasi matagal niya din pong gustong makita yung papa niya. Tas nalaman na nasa kulungan, mas lalong hindi sila magkikita po. Pwede mo isama itong girlfriend mo, pakilala mo sa papa mo para magkaroon ng blessings. Maraming salamat. Indisyonan niyo yung pagsasama ninyo. Diba, ilang taon na kayong magkasintahan? 7 years na po years may po. 7 years? Oh, ibig sabihin, minor edad pa lang kayo, magkasintahan na kayo. Opo, pero dito lang po kami sa Cebu nagsama sa isang bubong po, 2 taon pa lang. Ah, Pero habang nag-aaral kami doon po, naging kami po, grade 11. maganda yan. So, solid na pagsasama nyo. Sa awa po ng Panginoon, tsaka kahit na may pinagdadaanan po kaming problema sa yung mga problemang mga pangrelasyon po, Ano na yung problema pang relasyon? Yung minsan matigas yung ulo niya. Matigas ulo. Minsan. Adios, pasti lang. Ginoon sa naman eh. Nga naman. Kung saan nahitabo? Anong nangyari? Yung, di naghuhugas ng pinggan. oh, ganun po. Minsan po gusto ko lang po naman magpaano sa kanya, magpalambing po na pilitin ako ganon. Parang persahin ka ba? Opo, Lubos. ganyan po. Pero kukusa din naman po ako kahit wala siya. So, yung pinagkamahan nyo, mababaw yun. Okay, hindi paghugas ng pinggan. Ano pa? Minsan po yung... Hindi paghipos ng kanagkama. Di po, nag-ano po kami. Nagtutulungan po kami dun sa gawaing bahay Ano po. pang, pinag-awayan nyo? Mga ganun lang po, sir. Mababaw lang. Walang sakitan, ha? Wala. Wala, di po ako ganyan, sir. Hindi ka nagiinom. Nagiinom po pag occasionally po, ganyan po. Importante, pag nag-away kayo, agad-agad nagkakabati. Opo, yun po yung
Yan po talaga yung isa po talaga na tinatatak ko po sa isip ko na ayaw ko pong magaya doon sa ibang pamilya na pag nag-aaway po, nagbabatuan, nagsasakitan, wala po. Parang ayaw ko po ng ganyan, sir. Anong nakita mo sa kanya? Ba't mo siya ginusto 7 years ago? Ano po, kasi pareho lang po kami ng sitwasyon, gano'n. Parang sitwasyon. Anong ibig sabihin? Broken family po din po ako. Kahit nakarelate ka, Opo. naiyak ka na tuloy. Ilang kayo magkakapatid? Sa mother side ko po, 4. Sa father side, Siguro po 2. nasa si Papa? Nasa Iloilo po. Okay, si Mama. Sa Manila po. Aso, mag-isa ka lang dito? Opo. O sinong kasama mo rito? Dito po sa Cebu, si Joram po. Hindi, pero bago kayo nagsama, so sino nag-alaga sa'yo? Yung nag-ampon po sa akin. Na nag-ampon? Opo. Oo, kaya nagkakaintindihan kayo. Opo. At hindi mo siya pabayaan. Eh, ba't mo siya inaaway pag hindi nakahugas ng pinggan? Oh. So, ikaw, ano man ang nagustuhan mo sa kanya? Yung wife material po, sobrang bait po. Yung parang pinapangarap mo lang po na babae, yung ganun po. Kuhang-kuha niya po yung mga ganyan. Kung anong hinahanap mo sa isang babae, nandun lahat. Opo, magiging nanay ng anak nyo, yung mga pangarap nyo sa buhay po. Parang gusto mong isama sa lahat ng mga pinaplano nyo pong maganda sa buhay mo. Maganda itong sinabi mo na siya ay wife material para maintindihan ng nanonood sa atin ngayon. Ano yung wife material para sa'yo? Number 1. Yung isa po doon, yung maalaga po siya. Maalaga. Tapos yung mga bagay po na wala sa akin, hindi niya po hinahanap sa iba. Yung, okay. Hindi naghahanap. Opo, hindi po hinahanap sa iba po. Tapos Okay. yung maliit na bagay po na galing po sa akin na binibigay ko sa kanya, talagang Na-appreciate niya? na-appreciate niya po. 3. Aba, Tapos, magaling to. Pang-4. Kahit na ganito po yung problema ko po, di niya po ako iniiwan at saka di niya ako pinabayaan po. Hindi siya pabaya, inaalagaan ka niya. Opo. Okay. Pang-5. Nagbibigay po siya palagi ng advice po sa akin para yung emosyon, hindi po ako madala sa emosyon na imbis na nalulungkot ako, nandyan po siya para pasayahin ako. Siya po yung... Nagbibigay gabay. Opo, ganyan po. 5. Pang-6. Kontento na po siya sa akin. Yung pinapakita niya po. Kontento. Opo. Meron pang wala eh. Pang-7. Pagmamahal niya po at respeto sa akin po. Pang-7. Masarap magluto. Masarap magluto. Ako po yung nagluluto. Okay na rin yun. Okay lang, 6. Ikaw nagluluto. Opo. Ano bang niluluto mo sa kanya? Kahit ano po, basta may mabili lang po kami ng ulam po. Ikaw naman, ano na gusto mo sa kanya? Bukod sa sabi mo yung nakarelate ka. Mabait po sila. Mabait. Pag nag-aaway po kami, gumagawa po siya ng paraan na makipag-ayos po sa akin. Aba, okay. Number 3. Tama nga naman. Opo, tapos hindi niya po pinapabayaan yung ano po namin tiniterhan. Ibig sabihin pala niya nilinisan, inaayos. Opo. Number 4. Number 5. Tsaka mahal ko po si Rap. Mahal mo siya. Siguro ang number 5, kaya niya ko ipagtanggol. Kaya po. Kayang-kaya. Na siguraduhin mo, walang kahit na lamok, walang pwedeng dumapo sa kanya. Di po nakikita sa mukha ko pero kaya ko pong gawin lahat ng sa ikakabubuti niya po. Sa kaligtasan po. Yeah. Po, maraming salamat po talaga po. Hindi, okay, Isang- okay na. Maraming salamat po. Okay. Di po ako makapaniwala. Nice to meet you. Sir. Morning, sir. Andy, Sir. ito na.